Hello guys, sobrang init. Kararating ko lang galing Manila kagabi. Pakita ko, nagtidin ako doon habang nagbibiyahe, pagtanggal ng ng inip, ng stress. Bagay na pagka gantong tag-init, eto syempre cold, so malamig. Ito yung isa, yung sinasabi ko sa inyo, pinakita ko na rin sa inyo yan. Ang lang, wala atong string, kaya may may kutsara kasi wala siyang string. Strawberry, raspberry, mapula. Yan Kanina pagkagising ko, nang ginawa ko, maglagay ng time na dapat ay mag-relax, ipahinga ang katawang lupa na nanghihina sa lahat ng gawain. Sa realidad na buhay dito sa terrace ng Reality House, sa reality camp ng Arabella Garden, magpahinga na gusto ko. Talagang enjoy ako lagi at hindi ko pagpapalit. Saan man ako pumunta, ang campsite na ito ang taging pagaling. Babalikan ko Arabella Garden sa Philippine Reality. Sa pagtanda ko, kapiling ang mahal kong asawa. Dito ang aming pahinga. sa terrace ng Camp Reality, ang Arabella Garden at ang Philippine Reality ang aming kaagapay. Sa bawat hamon ng buhay, ang campsite na ito ang taging pabalik. Sa terrace ng Camp Reality, ang Arabella Garden At ang Philippine Reality ang aming kagagapan. sa bawat hamon ng muda, ang campsite na ito ang taging naghanap ako ng gasol. Kasi ito, yan, wala na kaming extra ng gasol, naubos na yung extra, kaya naghanap ako ng bago. Tapos nag-abono ako nung aking mga tanim. Wait, nabunuhan ko yung mga tanim. Yan, yung mga ubas, na siya, dumahon na ng bago. Nagkadahon na ng bago. Inabunuhan ko, kinultivate ko yung lupa. Tapos, mamaya lalagyan ko ng string na ito. Itong string. Kita ko sa inyo. Ayan. Ito yung sa taas. Ito yung pang string. Tapos yan, nagdiretso kami ng bayan kanina. Kasi, naggrocery na. Yun, ito yung aking gagawin mamaya.
Tapos yung iba, ubas ko doon sa likod, di ba may hollow block yung mga ubas. Ah, matigas na yung mga lupa, no? Maayos na yan, hindi na siya guguho basta-basta. Tatanggalin ko na yung hollow block. Tapos ilalagay ko doon sa dulo. Aking piano, i-arrange ng bagong taniman. Itatanim ko muna pansamantala yung mga sumisibol dito. Yun, dun. Yung sumisibol na mga sili, yung mga lara, bell pepper. Sayang kasi ang dami. Yeah, yun. Madami pa naman akong mga lupa, yung binili kong isang truck na lupa. Siyang gagamitin ko. Then may papakita ko sa inyo, yung tinanggal ko, yung kinuha namin saging kinakain ng mga ibon. Wait. Yun. Yan, oh. Isusum natin yun. Naglipad na yung ibon. Hindi na natin masyado makita pag nakasum. Pero, yun, oh, yung gumagalaw. Yan, oh. Yun, tumutuka. Kita niya, tumutuka. Lumipad na yung isa. Dalawa yun, eh. Okay. Dalawa kasi yun. Mahangin dito. Sarap. Kailangan itong aking ano. Yeah. Bigyan natin. Yan ang kulay. Yan ang tunay na kulay. Yan, nakita nyo na. Yan ang kulay ito. Bango. Raspberry at saka strawberry. Nakabagtsa tayo kahit tag-init. Diba? Kaya pagka tayo nagbenta na ng tea, ay pamimilian yung customer. Yung hot tea o kaya ay cold tea. Ito talaga yung ano, itong lugar na to. Yan, ito na mismo to. Lalagyan ko yan ng ano, yung parang ganito, bubong lang na open yung ano, yung itong terrace ko. Siguro maluang, tatlo nito yung luang. Tatlo yung luang. Tapos ganito kahaba. Oo, ganito kahaba. Kasi itong nandito, hindi ko lalagyan itong may puno. Mag-stand lang ako dyan ng, ano, ng flooring. O cut, hindi floor. Oh, flooring siguro. Tingnan ko kung extend ko yung flooring. Tapos lagyan ko ng mga lamesa. Sa labas, labas na ng kubo. Ano lang siya, open lang siya. Yun ang bala ko dyan, yung konsepto niyan. Tapos, sa pinakagilid dito, ito, dito na. Sa, lalagyan ko ng parang, dun gagawin yung tea. May tungkuan siya. Tea at saka, may tungkuan siyang uling. Uling kasi mabilis, wala na tayong basta makukuha ang kahoy eh. Maganda sana kung kahoy yung tungkuan. Wala tayong Tapos yung paligid, tatamnan ko ng ito mga paligid na to. Tatamnan ko yan ng maganda, halaman Ito kainitin na to. Mainit ang panahon to, sobrang init na to. Relax ka dito, bango. Pag iinamin mo, amoy mo yung prutas talaga. Tipid kami ngayon kumpara doon sa kabilang bahay na tinitira namin. Tingnan nyo ha. Ayan, mapapansin nyo naman. Gumagalaw yung mga, yung mga dahon ng puno. Mahangin. Mahangin dito. Kahit mainit ang panahon, may hangin naman siya, malamig naman siya. Kaya relax pa rin tayo. Ewan ko kung kita nyo yung puno dun. Dun. Avocado yon sa lote ng kapatid ko. Pag lumaki yon, beneficiary niyan, ako pa rin. Yung dilom niyan, pagka umaga, dito sa akin. Dito sa likod kasing to, ito pakita ko sa inyo ha. Hindi ko lang alam kung anong nito, ano yung tawag, pangalan to. Kasi ito prutas na kinain nung
assistant regional director namin. Alam niya mahilig ako magtanim. Ibinigay niya sa akin, nakalagay sa tissue, yung butong pinangainan. Nabuhay siya, ilang puno yung yung na-produce, parang 4 na puno. 'Di ba? O 4. Naitanim ko na yung 3. Yung sa likod. Ngayon, tatanim ko dito sa anuhan natin ng ng ating magiging project. Tatanim ko dito yung, hindi ko alam kung gaano kalaki itong punong ito. Kasi, maliit ang buto, kaganon lang yung buto, kaganyan lang ang buto eh. Either na, ang niya, maliit din lang. Para siyang buto ng lansones na malaking buto ng lansones. Ganun lang kalaki. Ito yung puno, pakita ko sa inyo. Yeah. Ito siya, oh. Ito yung pinakamalaking sibol. 2 ganito. Mares hindi ko pa natatanim. Yan yung itatanim ko dito. Pinag-isipan ko ng mabuti kung saan. Siyempre dapat doon sa area, susukatin ko yung, tama. Susukatin ko muna yung boundary. Kasi may daan kami sa boundary. Sukatin ko yung boundary. Tapos susukatin ko ngayon yung area ng paglalagyan ng bubungan. Pag nasukat ko yung area ng paglalagyan ng bubungan, doon ako makakapag-desisyon kung saan pwesto ilalagay yung tanim. Buhay na to. Lusot na to. Maganda na yung Ito lang, di ko lang alam kung gaano katagal bago bumunga. At least mga 5 years to. Malaki na. Malaki na ito after 5 years. Siguro naman yung project ko, mag-ano ko naman yung mga 7 years, gano'n. Pero, titingnan ko pa. Kasi baka mapaaga. Titingnan ko, baka pwedeng yung pag-graduate ng anak ko, pag hindi ko pa alam kung may trabaho, makakatrabaho agad eh. Kung hindi, baka doon ko simulan yung project kong to. Kasi naman yung anak ko, ang business administration, business sa business siya. Tatry ko dito na habang kung wala pa siyang trabaho, kung malalagyan ko ito ng bubungan. Gagasto siguro ako dyan ng mga 70, mga ganun, 70 siguro yan. O gagawin ko na lang, utayin ko na lang muna. Baka tubo din, bakal o tubo. Iniisip ko kasi kung yung metal, yung letter H, yung tawag dito, anong tawag nga doon sa H channel, H channel yung gagawin kong haligi sa 4 na sulok. Tapos suportahan ko, kaya suportahan ko ng siya. Ganito na lang kataas. 2. Para sa atang haba ng tubo nun eh. Sa 5. Di 2 channel. 3, dapat 3. Yung gitna dapat malagyan ko 4 na sulok. Tapos 2 sa gitna. Kasi para yung taas kasi gagawin ko si channel. Kasi magkakaroon ng parang kinamalig type ba yung gagawin ko. O parang ganito na rin lang. Tapos maglalagay lang ako dito sa parang ganitong sa akin ito. Parang pinatubo type ba ito? Tawag dito. Yung 2 magkasunod. Pinatubo type ata ito eh. Hindi ko sure kung ano yung sinasabi ko. Iniisip ko lang. Kasi pag open type kasi kailangan mas matibay yung support, yung nag-hold, yung kumakapit.
Dahil mas prone siya sa tama ng hangin pag may bagyo. Yun yung type na gagawin ko doon. Tapos hindi masyadong mataas yung flooring. Mga isang hollow block lang yung taas. Yung flooring. Hindi naman siguro ang malaking halaga lang dyan yung yero. Siguro abutin ng 70 to. Tapos utay ko na yung bakal. Yung bakal, pag abutin ng 100 din siguro. Kasi yung yero ito kasing sa aking bahay, parang hindi naman kalahati naman siguro nito. Ganun, siguro abutin ng 70. 100 pati labor. Pero mabilis lang gawin. Kasi lang yung puposte mo lang, pagka-poste, babakalan na, diretso ng bakal, welding na, tapos bubong na. Yun lang. Tapos ganito din yung gagawin ko. Yan, kung makita niyo yan. Siya? CFAR links na sais. Ang gilid. Malaking tibay kasi pag lalagyan natin yan CFAR links. Ang aking 2x3 ang aking gagawing kilo. Tapos ang 2x2 gagawin ko 2x2 yung o kaya CFAR links na na tres. Pwedeng CFAR links na tres. Tres na tubular ang 2x3 na tubular ang kilo. Tapos tres na CFAR links yung napadapa. Yung 2x3 hindi ko pa alam, hindi ko pa sure. Mga ganito kahaba. Ganito din kahaba. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kilo. 5 yung kilo. Tapos yung hindi ko alam tawag din, yung pinapatungan ng kilo. Yan, gagamitin ko dyan ay si channel. Para sure ako. Hindi babaloktot sa hangin. Yun naman, kung hindi mag-click yung iniisip ko, hindi siya masasayang. Bodega, kulungan ng hayop, na pwede ko paglibangan din. Pwede diretsong grahe. May ibang purpose kung hindi siya pwedeng ituloy ko yung dati ko pang pinapangarap na na crayfish, di ba? Mag-alaga ako ng crayfish diyan. Doon na rin. Kaya hindi masasayang. Yung alam ko na may ibang pupuntahan. Ganun na rin yung garden, di ba? Pampalamig na rin yun doon sa mga alaga ko sakaling matransfer. Yan na yung ating matibay na pinoprogram sa ating paligid. Plano natin. Maganda sana kung nature yung mga kahoy kasi wala na malaking kung ganun yung gagawin kong pang mayayaman yon yung naiisip ko dati na ang gusto ko lamesa, kahoy, yung ugat. Mahal yun, talagang mamahalin. Hindi kakayanin yan. Pero maganda yun pag nakita ng customer yon, nakaka-attract. Investment siya pero wag na tayong tumalon sa hindi natin kayang abutin. Hindi natin kayan. Itong nyog, ayusin ko. Lilinisin ko, may dito, may kawit dito yung bayaw ko na matalim. Hilahin ko ng hilahin, tinitiran ng dagayan. Kailangan maging maayos siya, maging maganda yan para pagdating ng negosyo natin. Maayos yan. Ang sayang yung yung puno ng kakao.
Yung puno ng kakao, matatanggal yan dyan. Tatamaan talaga yan. May, ano tayo dyan, may iba tayong gagawin. Kaso yung kakao tinitilas, kaya gusto ko sanang magtanim doon sa tabi. Ang problema, tinitilas pala yung kakao. Malalaki na tilas, nadali ako ng yung basil sa Laguna. Ewan ko kung natawag sa inyo, yung uod na mabuhok, na Makate. Dito sa amin tilas, sa Laguna, basil. Ewan ko sa lugar nyo kung ano. Ito namang ubasan, siyempre may ano nga siya, may lalabagan. Pagdating ng panahon na madaming dahon pa, maganda sa ilalim. Pagdating ng panahon na cutting, yun yung walang kinakating kasi ang ang ubas. Ito lang pangarap ko, sana maging maayos yung ubas. Kahit ilang puno na yan, dahil dapat ito lahat, ubas ang lalagay ko. Ngayon, hindi ko talaga sure yung tsaka seasonal season. Kaya naisip ko na dapat merong bukod dyan, maging hobby na lang yan, maging pang-akit na lang yan ng customer. Yan yung magdadala ng customer para dito sa business. Yung business kasi basta na nakilala, yung aking shop, pupuntahan na yan ng tao. Tuloy-tuloy yun. Wala pa talagang meron nun dito. Ano siya, relaxing nga siya. Ang konsepto ko dyan, may may mga magazine. Wala, yung kung ano yung dati nung una, mabawasan sa radiation ng tao. Una, iniisip ko, mag-free wifi ako. Pero hindi na. Hindi na mag-free wifi dyan. Music, syempre may music. Tapos, magazine, kung may makukuhanan ako ng dyaryo, sure yan, may dyaryo yan. May ilang perasong dyaryo yan, tsaka mga libro. Magazine ng talaga, magazine. Mga bagong magazine, meron. Yun yung pakay ko. Lang talaga, relax. Relax ng May may hot tea, hot milk tea. Brewed. Lahat brewed ang gagamitin natin dyan. Yung pala yung sa kapatid ko na ganun yung gusto ko dito sa ubas. So, hindi pa. Next mga panahon, sa susunod na mga panahon. Paano ba paglalagay yun? Hindi ko alam, bahala na. Nakita ko meron siya. Bigay kasi, member sila ng city Bibigyan sila. Ako hindi. Talagang gumagustos ako. Buhay ba yung aking wala ko patay. Kwento ko sa inyo yung about sa sakit pag next video. Yung nararanasan kong sakit na ikwento ko sa inyo kasi baka meron din kayong ganung karamdaman. Pinag-aaralan ko kasi sa katawan ko yung tama. Kailan ba ito umaatake? Kailan ba ito nawawala? Ano yung dapat kong i-maintain na ginagawa? Yun yung inaano ko na kasi ito, tanggap ko sa sarili ko na habang tumatagal, mas lumalala yung nararanasan. Ang inaano ko dala, pinag-aaralan ko yung sarili ko do sa tama nung nararanasan kong sakit. Ano mga kati dyan? Okay. Next vlog, kita tayo. Paki-subscribe, like ng ating video. At sana dumami kayo at sana magkaroon ako ng sariling community
Lalo na kapag nabuo na itong ano. Itong tanglad yan. Isa yan sa ano, may tanglad ako. Yan. Isa yan sa ano, may mga tanglad ako. Ilang puno ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Dadami pa yan sa palibot nung ano, nung halimbawa ganito. Ito to. Sahig. Sa tabi niyan, yan yung ilalagay kong boundary. Mga tanglad. Para maganda. Tsaka kukuhanan ko yan ng ano, pang tea. Ano yan. Cold and hot. Okay siya. Napakasarap na juice niyan. Cold tea. Yan. Isa din sa pag-aaralan ko, taho. Flavored. Para isa-serve. Ano tayo, puro tayo natural, mga ganun. Walang chemical. Makakapag-relax tayo ng natural yung kinakain natin. Pero hindi restro yung akin mahirap, hindi ko kakayanin. Ano lang talaga, pang-relax lang. Pang-patay ng oras habang nagre-relax. Yun lang. Pakiki-subscribe ulit mga kaibigan, mga katiti. Yan, I love you all. Bye-bye.